Birthday na niya sa makalawa ngunit walang nakakaalam kundi siya at si Sanya. Siyempre may file siya sa opisina at nakalagay daw ng araw ng kapanganakan niya. Pero nasa may-ari ng Highmark ang mga file ng application nila. At isa man sa mga tauhan doon ay wala siyang pinagsasabihin. Tinutokso nga siya ni Sanya na kuripot siya at ayaw mag-blowout kaya inililihim ang petsa ng kaarawan. Nang magkasama pa sila ni Sanya o kahit nang magkahiwalay na ng tirahan, silang dalawang magkasamang nagse-celebrate ng birthday niya. Magluluto siya ng kahit anong handa at pagsasaluhan nila. Minsan man ibinublowout na lamang niya ito sa labas. Nanonood sila ng sine at kumakain sa labas ng siya ang taya. Ngayon magbe-birthday siya ng nag-iisa. Masakit pa rin sa loob niya kapag naaalala ang pagkakalayo nila ng loob ng dating kaibigan pero natanggap na niya. At desidido siyang huwag palungkutin ang darating na kaarawan dahil lamang sa pagkakagalit nila ni Sanya. Miyerkules papatak ang birthday niya. Martes pa lamang ay bumili siya ng bagong damit na gagamitin sa pagsisimba. Mahabang palda na bagamat may disenyo ang tela, ay dominante naman ang kulay na itim sa kabuuan. May katerno yung pulang pangitas na bahagyang lumalim ang kurba sa leeg at lampas lamang sa balikat ang haba ng manggas. Lalong lumutang ang kaputian niya nang isukat iyon ng gabing bago sumapit ang kaarawan niya. Naisip niyang hindi niya maaaring isuot iyon sa trabaho kinabukasan. Magiging kapansin-pansin sa mga kasama niya. Siya ngay naninibago habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Masyado siyang naseseksihan at parang hindi talagang siyang tinitingnan niya. Uuwi na lamang siya bukas pagkagaling sa trabaho at magpapalit siya ng damit. Magsisimba siya at ititreat ang sarili sa labas. Who knows, baka ibili pa niya ang sarili ng regalo. Weird, nangingiting sabi niya sa sarili. Ngayon lang siya nakabalita na ang may birthday mismo ang magre-regalo sa sarili. Hinubad niya ang damit at inihangar ng maayos sa closet. Magluto na lang kaya siya ng pansito spaghetti. Naiisip niya habang palapit na ang uwian. Pero sayang lang kung nag-iisa siya. Kung iimbitahin naman niya ang mga kasamahan, malaking gastos. Saka baka mawili ang mga yun na taon-taong naghahanda siya. Huwag na lang, naisip niya. Tuloy ang plano niya kagabi. Kaya niyang mag-eksaktong alas 5 ay umalis na agad siya. Uuwi siya para magpalit ng damit. Sarado ang simbahang malapit sa kanila. Kaya sa labas na lamang siya nagdasal. Pwede na rin iyon, naisip niya. Maririnig naman ng Diyos ang pasasalamat niya kahit nasa labas siya ng simbahan. Pero kapag may naraanan siyang bukas na simbahan, ay uulitin niya ang pagsisimba. Sa SM West siya nagtungo. May ilang minutong nag-window shopping siya. Nang magsaway pinakipanood sa mga still sa labas ng sinihan. Ang sarap sana kung may kasama siya. Naisip niya. Matagal na rin siyang hindi nakakapanood ng sine. Muling kumirot ang dibdib niya nang maisip na ang taong posible lang niyang makasama sa ganitong lakaran ay galit na sa kanya. Nagpatuloy siya sa pamamasyal hanggang makarating siya sa bulingan. Naganyak siyang panoorin ang mga naglalaro ng tenpen. Saglit na saglit parang naganyak siyang maglaro dangat nahihiya siya. Natatakot din siyang mapahiya sakaling madapa o mabitiwan ang bola. Hindi kaya nadadala ang paghahagis sa laki ng mga bolang iyon, naisip niya. Pero tingin naman niya ay kayang-kaya ng mga babaeng naglalaro. May mas maliit at payat pa nga sa kanya. May mga batang lalaki na itinatakbo ang bolang kulay orange. Naisip niyang depende marahil sa kulay ng mga bolang bigat ng mga ito. Karamihan sa mga babae ay pula at berde ang ginagamit. Ang mga lalaki asul, itim o at lilak. Napansin niya ang cafe ilis sa gilid ng bulingan. Tumingin-tingin siya sa mga nakadisplay na cake sa estante. Naganyak siyang kumain. Itinuro na lamang niya sa waiter ang cake na gusto niya. Isang slice ang hiningi niya. Tinornahan niya ng orange juice. Inukop pa niya ang isang bilog na mesa na bandalawahan ng upuan. Nasarapan siya sa cake na hindi niya alam ang pangalan. Saglit lang naubos na niya ang in-order. Hinginingi niya ang cheat matapos may namang orange juice. Alam niyang mahal kaysa karaniwan ang presyo ng kinain, pero hindi niya inaasahan kasing mahal ng nakasulat sa cheat. Hindi siya nagpahalata sa pagkadismaya at binayaran niya ang waiter. Nag-iwan siya ng 2 pisong tip nang ibalik nito ang sukli sa sandaang binayad niya. Tama na kaya iyon? Naisip niya habang palayo. Hindi kaya nakakahiya sa klas ng lugar na Paris na yun? Hindi bali na sabi niya sa sarili. Matandaan man siya ng waiter, hindi naman na siya babalik doon. Naglakad-lakad uli siya. Saka titingin sa mga nararaanang tindahan ay naganyak siyang pumasok sa isa. Naakit kasi siyang usisohin ng mga nakadisplay na fancy earrings at mga gamit pang babae sa isang estante. Isang hikaw na may malaking batong tila brilyante ang nagustuhan niya. Itinanong niya sa sales lady kung magkano. 135 miss, anang nakangiti at magandang pagkaka-makeup ng babae. Namamahalan siya pero parang naghihintay naman ang sis lady ng desisyon niya. Ang isang kamay nakahawak na sa hikaw na tila ilalabas niya sa stante.
Napahiya siyang hindi kunin yun. Birthday ko naman, sabi niya sa sarili. Iyon na lamang ang ireregalo niya sa sarili. Nag-gift wrap ba kayo? Tanong niya. Yes, miss. Sige, kukunin ko. Ipaki-gift wrap mo. Sinamahan siya ng babae sa cashier para magbayad. Pagkuwa'y sinabing sumunod siya sa gift wrapping section. Pingkang ipinagamit niyang wrapping paper. Nang ibigay sa kanya ay kinahunghikaw, ay inalis niya ang card at sinilatan sa ibabaw ng counter. Happy birthday to me. Iningatan niyang makita ng sales girls ang sinulat niya sa card. Ayaw niyang mapagtawa nito. Birthday mo ba? Hindi mo na nagulat siya. Si Drew ang nakatukang sa likuran niya. Natiyak niyang nabasa nito ang isinulat niya sa card base sa pagkakangiti nito. Tinatawanan ba siya ng binata? Namumula ang pisngang ibinalik niya sa envelope ang card. Happy birthday, sabi nito, na hindi nawawala ang pagkakangiti. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Hindi mo alam. Gusto niyang lihim na mainis. Itatanong ba niya kung alam niya? Akala ko'y nasabi ko na siya minsan na pag-aari ng pamilya namin ang tindahang ito at ang iba pa na nasa ibang lugar. Pagkahipahiya naman sa sarili ang nadama niya nang maalalang ito nga pala ang tindahang sinabi sa kanya ni Drew noon. Ang akala ko pa naman na mili ka rito dahil alam mong narito ako. Sabi ni Drew na ngayon ay hindi na nakangiti at waring nahulog sa pag-isip. Dahil imposible namang isipin kung aksidente na naman kaya tayo nagkita ngayon. Gusto niyang sabihing aksidente nga, ngunit alam naman niyang hindi na nga yun magiging kapanipaniwala. Ay nailayo na lamang niya ang sagot. Nagandahan ko sa isang hikaw na ibinebenta niyo. Kaya iniregalo mo sa sarili. Tingin niya ay hindi nanunod yung si Drew sa pagkakatinga sa kanya. Birthday mo nga ba? Nahihiyang tumango siya. At nagsiselebrate kang mag-isa. Kakantsawan ako sa Highmark kapag pinagsabi kong birthday ko. Wait, sabi ni Drew na lumapit sa isang babae sa counter na hindi naka-uniforming pares ng mga sales ladies. May sinabi rito si Drew at bumalik na sa kanya. Kaya na, sabi nito at inilalayan pa siya sa siko. Saan? Takong tanong niya. Palagay ko ngayon na ang pinakatamang panahon para matuloy ang dinner natin na hindi natuloy noon. Ibinuka niya ang bibig para magprotesta. Sabihin kumain na siya. Come on, Tasha. At bahagyang humigpit ang pagkakahawak nito sa siko niya. Ito ni. Minsan ba humingi ako ng pabor na sa pagdadala sa Highmark ng mga customer? Ito na lang ang bayad na hihingin ko. Total birthday mo naman. Dahil sa sinabi ni Drew ay napilitan siyang magpaunlak. Ano nga ba ang pakikisalo rito sa hapunan kumpara sa pabor na dala nito sa pinagtatrabahuhan niya? Huwag na tayong lumayo. Sabi nilang palabas na sila. Patay mali siyang binawi niyang siko at mag-isang lumakad. I know of a good place, sir, sabi ni Drew. Pumanik sila sa second floor at lumakad hanggang sa dulo ng SM. Ipinasok siya ni Drew sa isang Chinese restaurant, Easy Dragon. Sabi ng wari naglalagablab ng pulang karatula sa labas. Bago sa kanya ang mga nakasulat na menu kaya si Drew na ang binayaan niyang umorder para sa kanila. Parang pamilyar na ang binata sa mga nakasulat na menu ng umorder. Hindi mo sinabi agad na birthday mo. Sabi nito nang makalayo ang waiter. Sana'y nakapaghanda man lang ako na kahit anong regalo. Hindi ko talaga pinagsasabi ang birthday ko. Si Sanya, alam ba niya? Tumango siya. Iniiwas ang tingin sa wari nag-aaral na ngayon ay pangmasid ng kaharap. Palagay ko may pinag-awayan kayong dalawa. Napatingin si Rita. Oo, wala lang sa inyong gustong magsabi sa akin kung ano. Pero sigurado akong may hindi kayo pinagkasunduan. While kung gusto niyo yung maging sekreto ay labas na siyempre ako. Inihain sa mesa ang mga in-order ni Drew. Nalula siya sa dami ng iba't ibang pagkaing nasa harapan. May mga kulay dilaw na kanin na may mga sugpo. May maiitim na tila madulas. Hiwa-hiwang karne. May waring lumot sa ibabaw na tingin ay fresh squid meat. Ginaya din si Drew. At sinimula ng soup. Akala niya hindi siya makakakain ng gusto dahil sa kinaing cake. Nagtaka siya na siya at pati ang mga pagkain inakala niyang hindi niya magugustuhan dahil sa ayos ay kinain niya at naibigan. Maraming natira sa mesa nang matapos silang kumain. Nanghihinayang siya pero nahihiya naman siyang sabihin kay Drew na ipabalot iyon. Anong gusto mong dessert? Tanong ni Drew nang nililigpit na ng waiter ang mesa. Wala, sabi niya. Ubusin ko na lamang itong soft drinks. So, humingi ng black coffee si Drew. Saan kaya ang ladies room dito? Tanong niya. Itinuro ni Drew ang dulong panig ng restaurant. Gusto mong samahan kita? Hindi na, sabi niya at tumayo. Excuse me. Tumayo si Drew at naupo lamang ng palayo na siya. Gusto lang niyang tiyaking ayos pa ang mukha niya at tungo sa ladies room. Naglagay siya ng kaunting pulbos nang makitang bahagyang nangingintab ang dulo ng ilong niya. Bahagyang pinahira niya ng lipstick ang mga labi. Ayaw naman niyang mahalata ni Drew na nag-ayos siya, kaya nagtungo sa ladies room. Pagbalik niya, ubos na ni Drew ang kape. Nagmamadaling inubos na niya ang natitirang soft drink sa baso. Nang maubos ay niya nagtatanong ang tingin sinulapan niya si Drew. Let's go, sabi nito. Nabayaran ko ng kinain natin. Nakala niya ay babalik na si Drew sa tindahan. Nagtaka siya nang magyayapa itong bumaba sa hagdan
Nang makarating sila sa baba, ang alam niya ay basement na ang ilalim parking lot. Ihahatid kita. Ani Drew na hindi humihingi ng opinion kundi sinasabi talaga ang gagawin. Tututol sana siya pero nakaramdam siya ng wari panlalabo ng tingin. Inaantok siyang di niya mawari. Lumalaganap ang panlalambot sa buong katawan niya at parang bibigay ang mga tuhod niya. Nasa dulo na sila ng hagdan nang maramdam niyang bumigay ang sarili. Naramdaman niyang maagap na pagsambot ni Drew.